Good morning everyone, I am Lay Simon Eleclipse. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-disassemble and assemble ng laptop. Ang una natin kailangan guys ay screwdriver na pang laptop. Ang unang step natin para mabaklas tong likod na case nya is tanggalin natin tong 9 na mga screws dito. After natin mabuksan yung likod niya ay ito ang bubungad sa atin. Yan. Baliktarin lang natin siya dito. Itong green na malaki na nakikita natin is siya yung motherboard. Siya yung nagko-connect sa lahat ng components ng makikita nyo dito sa likod. So, ito naman ang ating CPU. Siya yung parang utak ng ating buong laptop or computer. Siya yung nagpa-process ng mga data. Next, dito naman, ito makikita natin is yung RAM. So, dito sa may na to, wala tayong makikitang RAM dahil siya ay soldered na siya. Pero, meron pa siyang slot dito para ma-upgrade mo pa siya in the future. So, dahil may CPU tayo dito, meron naman tayong fan. Yung fan naman ay siya yung nagsisilbing pampalamig ng unit para ma-prevent siya sa overheating. Ito naman ang ating storage. Dito na i-store siya permanently. Compared dito sa RAM, pag pinatay mo na siya, mawawala na yung mga data. Pero dito, kahit masira yung laptop mo, mag-i-store pa rin siya. Yan. And ito naman is yung Wi-Fi and Bluetooth. Yung function naman nito para maging wireless na lahat. Kunwari, kukonek ka from laptop to laptop or cellphone to laptop. Pwede yan. And ito naman yung battery natin. Siya yung nagsusupply ng power dito sa buong laptop natin. Dito naman tayo sa side. Ito naman guys is meron tayong makikitang dalawang rectangle dito na Itong dalawang to, pwede siyang lagyan ng laptop, keyboard and mouse. Tapos dito naman, meron tayo ditong headphone jack or pwede din speaker ang ikabit po dito. Ito naman tayo sa kabila. Dito naman sa kabila is pwede tayo ditong USB or yung ating HDMI. So this guys, ito yung ating LCD. Dito din i-display yung mga pag i-open mo siya. Dito naman guys is ang ating webcam. Ayan. Para pag in-open mo yung webcam, magdi-display dito yung mukha mo. Ito naman ang ating keyboard para ating pag-typean para may display ng ating LCD. And this is the keypad for yung pag-control natin sa ating cursor, sa ating screen. Balik na naman natin. Kung ibabalik pala natin itong casing nya, ganun lang din. Ano lang natin dito, tapos alalay lang sa pagsara, baka maputol yung mga ngipin ng ating laptop, hindi mo na siya may isasara. May isasara mo naman siya, kaso medyo uungap siya pag naputol yung mga teeth ng casing. Yun lang, thank you guys.